Sa likod ng bawat malamig na titig at sadyang pag-iwas, may isang katotohanang pilit ikinukubli. Ang pagkahumaling na unti-unti nang nagiging obsesyon. Akala mo ba ay wala siyang pakialam dahil hindi ka kinakausap? Huwag kang magpalinlang. Ang katahimikan ay madalas na balat kayo lamang ng isang isipang hindi ka na nagagawang alisin sa gunita. Sa mundong ito, ang pinakamalalim na pagnanasa ay hindi laging idinadaan sa matatamis na salita, kundi sa mga kilos na tuso, madilim at mapanuri. Ito ang madilim na senyales na bihag ka na ng kanyang obsesyon. Kahit papilit niyang ipakita na ikaw ay walang halaga. Una, ang tahimik na pagmamasid. Napansin mo na ba to? Nag-post ka ng My Day sa Facebook o story sa Instagram at wala pang 5 minuto, seen na niya agad. Nakita na niya yung mukha mo, yung pagkain mo o kung nasaan ka man. Pero heto ang nakakaloka at nakakainis. Yung chat mo sa kanya kaninang umaga, delivered pa rin hanggang ngayon. O kaya naman, online siya pero hindi nagre-reply. Ito ang classic na galawan ng taong obsessed sa'yo pero pilit na tinatago ang feelings niya dahil sa pride o takot. Tinatawag itong orbiting sa modern dating terms. Nandyan lang siya sa paligid mo, umiikot, nagmamasid, pero hindi lumalapag para kausapin ka ng direkta. Bakit niya ginagawa to kung di ka naman niya kinapansin sa chat? Simple lang. Gusto niyang magkaroon ng kontrol at access sa buhay mo nang hindi siya nagmumukhang desperado. Obsessed siyang malaman ang bawat detalye. Sino ang kasama mo? Masaya ka ba kahit wala siya? May kadate ka bang iba? Ang pag-view sa stories mo ay ang paraan niya para makahabol sa buhay mo or consuming your presence nang hindi kinakailangang mag-invest ng effort sa conversation. Ito ay isang psychological power play. Sa isip niya, kapag nag-like siya, nagpuso o nag-comment, baka isipin mong patay na patay siya sa'yo, na totoo naman talaga. Kaya ang strategy niya, magiging ghost viewer siya. Alam niya ang kulay ng suot mo kagabi. Alam niya kung saang coffee shop ka tumambay. Pero sa personal o sa chat, aakter siya na parang wala siyang alam o pakialam. Tandaan mo, ang bilis ng pag-view niya ay hindi koinsidensya. Ibig sabihin niyan, posibleng nakaabang siya sa notification mo. O kaya naman, sa dinami-dami niyang friends, ikaw laging ang una niyang chinecheck pagbukas ng app. Ang obsesyon ay hindi laging maingay. Minsan, ito ang tahimik at mabilis na pagbabantay sa bawat galaw mo habang nagpapanggap na busy siya sa ibang bagay. Pangalawa, ang planadong pagkakataon. Ang ikalawang senyales ay ang mga hindi inaasahang pagkikita na mukhang tadhana pero sa totoo ay plano. Dito mo makikita ang talino at lupit ng isang taong obsessed. Akala mo ba ay nagkataon lang na nandoon siya sa paborito mong coffee shop? Akala mo ba ay tsamba lang na nakasalubong mo siya sa mall o sa isang event na hindi naman siya madalas pumunta? Makinig ka. Sa mundong ito, bihira ang aksidente. Ang taong may madilim na pagnanasa sa iyo ay hindi umaasa sa swerte. Gumagawa siya ng paraan. Ginamit na niya ang impormasyong nakuha niya sa pag-stalk sa iyo para malaman ang routine mo. Alam niya ang oras ng pasok mo, ang dinadaanan mong kalsada at ang mga taong madalas mong kasama. Ang laro niya ay ito. Magpapakita siya sa paligid mo pero aakarte siyang parang nagulat din siya.
Magpapanggap siyang abala, marahil ay hindi ka man lang titingnan ng diretsyo o kaya ay tatanggulang na parang wala lang. Pero ang totoo, bawat segundo ng pagkakataong iyon ay ninanamnam niya. Gusto niyang masanay ang mata mo na lagi siyang nakikita. Gusto niyang pumasok sa subconscious mo hanggang sa ikaw na mismo ang maghanap sa presensya niya. Ito ang tinatawag na proximity manipulation. Hindi niya kailangang manligaw ng harapang-harapan. Ang kailangan niya lang ay ang maging bahagi ng tanawin mo. Gusto niyang isipin mo na itinadhana kayo dahil lagi kayong nagtatagpo. Isang psikolohikal na bitag ito para unti-unti kang mahulog nang hindi mo namamalayan na bawat hakbang mo ay may nakabuntot na anino. Kapag ang isang tao ay laging sumusulpot sa paligid mo pero dedma ang galawan, huwag kang kumurap. Pinagtaralan niya ang bawat galawan mo para lang makalapit sa iyo nang hindi nagmumukhang desperado. Pangatlo, ang tahimik na pagsabutahe. Makinig kang mabuti dahil dito mo makikita kung gaano kalalim ang kanyang laro. Ang isang taong obsessed ay parang mandaridik. Hindi niya papayagan may ibang aaligid sa teritoryo niya. Kung may ibang lalaking lumalapit sa iyo o nagpapakita ng interes, huwag mong asahang magwawala siya o makikipag-away ng harapang-harapan. Masyado siyang matalino para doon. Ang gagawin niya, tahimik na pagsabutahe. Gagamit siya ng maliliit at tila walang mali siya ng mga salita para lasunin ang isip mo tungkol sa ibang tao. Halimbawa, kapag nabanggit mo ang ibang lalaki, bigla siyang magbibitaw ng mga linyang, siya ba? Parang narinig ko na babaero yan. O kaya, mabait siya pero parang may tinatagong kakaiba. Simple lang, parang nagbibigay lang ng babala bilang kaibigan, pero ang totoo, tinataniman ka na niya ng duda. Gusto niyang unti-unti kang lumayo sa iba hanggang sa siya na lang ang mapagkakatiwalaan mo. Ito ay isang anyo ng isolation strategy. Sa madilim sa psikolohiya, mas madaling kunin ng isang tao kung wala siyang ibang opsyon o suporta. Kapag nakaramdam siya ng banta mula sa iba, gagamitin niya ang kanyang pagiging dedma para magmukhang siya ang mas stable at mas may class kaysa sa mga lalaking uhaw sa atensyon mo. Ang masaklap pa pare, maaari rin niyang sabutahe ng kumpiyansa mo mismo. Magbibitaw siya ng mga komento na parang biro pero tumatangos para isipin mong siya lang ang nakakaintindi sa tunay na ikaw. Ang obsesyon niya ay hindi lang para makuha ka, kundi para masigurong walang ibang makakuha sa iyo. Siya ang magsisilbing anino na humaharang sa bawat liwanag na dumarating sa buhay mo hanggang sa masanay ka na sa dilim na kasama siya. Ang pang-apat, ang pagkontrol sa pamamagitan ng pagtanggi. Ang emotional breadcrumbing. Kung sa tingin mo ay nakukuha ka sa panunuyo, nagkakamali ka. Ang isang taong may madilim na obsesyon ay alam na ang pinakamabisang paraan para mapaamo ang isang tao ay hindi ang pagbibigay ng lahat, kundi ang pagdadamot. Ito ang sining ng pagbibigay sa iyo ng kapiranggot na atensyon, parang mumo ng tinapay para lang hindi ka tuluyang mamatay sa gutom. Isipin mo ito, ilang araw kanyang hindi kibo. Malamig ang pakikitungo niya, parang hindi ka kilala at halos maramdaman mo na ang bigat ng kanyang pag-iwas. Pero kung kailan handa ka na siyang sukuan, kung kailan pagod na ang isip mo at balak mo nang lumayo, bigla siyang susulpot. Magpapadala ng isang maikling chat, magla-like ng isang luma mong litrato, o magbibitaw ng isang malalim na titig na tila nagsasabing, "Nandito pa ako." Bakit?
dahil ang obsesyon niya ay parang isang laro ng chess. Alam niya na kapag nakuha mo na ang buong atensyon niya, mawawalan ka na ng gana. Ang gusto niya ay panatilihin kang nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa psychology, tinatawag itong intermittent reinforcement. Ito ang parehong mekanismo kung bakit ang mga tao ay nalulungsod sa sugal. Hindi ka nananalo palagi, pero yung posibilidad na manalo ka ang nagpapanatili sa'yo sa lamesa. Ginagawa niya itong push and pull method para sirain ang iyong emotional stability. Sa tuwing itataboy ka niya, bumababa ang kumpiyansa mo. Sa tuwing hihilahin ka niya pabalik, tumataas ang dopamine mo. Ang resulta, ikaw na ang naghahabol. Ikaw na ang nag-iisip kung anong maling nagawa mo. Ikaw na ang naghahanap ng paraan para bumalik ang tamis ng pakikitungo niya na naranasan mo dati. Ang taong obsessed sa iyo ay natutuwa kapag nakikita kang naguguluhan. Ang bawat puyat mo sa pag-iisip kung bakit siya biglang nagbago ay tagumpay para sa kanya. Ang kanyang pagiging cold ay hindi kawalan ng interes. Ito ay isang malupit na tool para siguraduhin ang isip mo ay nakakulong sa kanya 24/7. Habang ang pakiramdam mo ay ikaw ang may kailangan sa kanya, ang totoo ay siya ang kailangang makita kang nahihirapan para mapatunayan sa sarili niyang hawak ka sa liig. Ang pagtanggi niyang ibigay ang buong puso niya ang pinaka-epektibong paraan para siguraduhin hindi mo siyang makakalimutan kailanman. Ang galit ng nawalan ng hawak. Ito na ang huling yugto, pare. Dito lalabas ang tunay na demonyo sa likod ng maskarang suot niya. Ang lahat ng coldness, ang lahat ng pagiging deadma, at ang lahat ng planadong pagkikita ay may iisang pundasyon: kontrol. Pero ano ang mangyayari kapag unti-unti mo nang natutunugan ang laro niya? Ano ang gagawin niya kapag nakita niyang masaya ka na sa iba o kaya naman ay tuluyan mo na siyang kinalimutan? Dito mo mararanasan ang tinatawag na reactive obsession. Ang taong akala mo ay walang pakialam sa iyo ay biglang sasabog. Kapag naramdaman niyang wala na siyang kapangyarihan sa emosyon mo, magbabago ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging silent stalker, bigla siyang magiging agresibo. Maaaring bigla kanyang i-chat ng kung ano-anong paratang o kaya naman ay gagamit siya ng guilt tripping para pabalikin ka sa ilalim ng kanyang anino. Ang linyang "akala ko ba iba ka, katulad ka rin pala ng lahat" ay paborito nilang bitawan. Gagamitin niya ang lahat ng impormasyong nakuha niya noong minamanmanan ka pa niya para saktan ka sa pinakamahapding na paraan. Bakit? Dahil sa isip ng isang taong obsessed, mas mabuti pang kamuhiin mo siya kaysa sa baliwalain mo lang siya. Ang indifference o ang pagiging walang pakialam mo ang pinakamatinding insulto para sa kanya. Dito rin papasok ang smear campaign. Kung hindi kanya makuha, sisiguraduhin niyang walang ibang makakakuha sa iyo ng buo. Magkakalat siya ng mga kwento, mga kalahating katotohanan at kalahating kasinungalingan para sirain ang imahe mo sa ibang tao. Ang kanyang obsesyon ay magiging isang kampanya ng paninira para lang mapanatili ang kanyang pride. Pare, tandaan mo, ang taong tunay na nagmamahal, hinahayaan kang lumago kahit wala siya sa tabi mo.
Pero ang taong obsessed, mas gusto niyang makita kang wasak sa piling niya kaysa sa buo sa piling ng iba. Ang kanyang galit ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagkabigo ng kanyang ego na mapasunod ka. Kapag narating mo na ang puntong ito, huwag kang lilingon. Ang laro niya ay tapos na at ang taming paraan para manalo ka ay ang tuluyang pagtalikod sa dilim na binuo niya sa paligid mo.